Bakit mo ako tinatanong ng ganito? Baka hindi mo alam ang aking kakayahan. Baka hindi mo alam ang aking kapagyarihan. Baka hindi mo alam ang aking magagawa kung makatanong ka kung sino ka. Sino ka rin ba? Ang pinakasusing salita ay nanggaling na rin sa mga tao na isinugo ng mga Pariseo upang itanong kay Juan na siya na ba ang Mesiyas? Siya na ba ang tagapagligtas? Alam naman natin na ang bansang Israel noong mga panahon na yon ay nasa kapangyarihan ng isang bansang sumakop sa kanila. Wala silang kalayaan, sila ay alipin. Sa kabila na sila nasasakop ng bansang Roma, sila ay nahihirapan sa kanilang kabuhayan sapagkat ang buwis na sinisingil sa kanila ay sobra-sobra. At alam naman natin na ang dinanas ng bayang Israel sa lumang tipan na sobrang pahirap sa kamay ng mga Ehipsyo, noon pa man ay naghihintay na sila ng tagapagligtas ng isang Mesiyas na magpapalaya sa kanila. Kaya nga, ang pagsusugo ng mga tao, ng mga Pariseo kay John the Baptist ay upang alamin kung siya na ba ang Mesiyas. Siya na ba ang Mesiyas na tagapagligtas, ang magliligtas sa bayang Israel. Ngunit, sinasabi nga ng Juan Bautista na hindi siya. Kaya nga, ang susing salita ay, sino ka ba? Yun. Ano ang sabi ng mga sinugo? Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Eh, sino ka kung gayon? Diba, minsan may mga pagkakataon at panahon na minsan ikaw ay mayroong suggestion, mayroong kampayo, mayroong kang sinasabi na hindi ka nila kinikilala, hindi ka nila tinatanggap. Kaya ang tanong agad ay, sino ka ba? So, simulan po natin. Ano ang reaksyon o mararamdaman mo kapag may lumapit sa iyo at bigla ka na lang tinanong, sino ka ba? Naranasan nyo na po ba yon na tanungin ka, sino ka ba? May mga panahon na hindi ka kasi kilala sa iyong pinupuntahan, bagamat tama yung sinasabi mo, tama yung ginagawa mo, tama yung suggestion mo, tama yung gusto mong ipahiwatig, pero dahil nga hindi ka kilala, ano ang tanong? Sino ka ba? May pag-aalinlangan na may pagtatanong na may pagdududa, na para bagang mapagkamalan ka pang ikaw ay isang masamang tao, mapagkamalan ka pang snatcher, mapagkamalan ka pang holdupper, magnanakaw. Minsan may mga magagandang bagay ka na gustong gawin, itulong, iabot ang iyong kamay, pero ang tanong agad ay, sino ka ba? Diba? Ano ang ating nagiging reaksyon o mararamdaman kapag may lumalapit sa atin na bigla na lang tayong tinatanong, sino ka ba? Malamang maiisip mo na masyadong pangahas ang taong iyon. Maaaring magalit o mainis ka sa kanya, pwede mong masabi, aba, akala mo kung sino ka rin kung magtanong ka. Minsan gano'n, di ba? Pag may mga nagtatanong sa atin, sino ka ba? Minsan ang mga pangahas na pagtatanong nila ay sinasagot natin din ng mga pangahas na pagtatanong, sino ka rin ba? Bakit mo ako tinatanong ng ganito? Baka hindi mo alam ang aking kakayahan. Baka hindi mo alam ang aking kapagyarihan. Baka hindi mo alam ang aking magagawa kung makatanong ka kung sino ka rin ba? Kaya na minsan may mga pag-aaway na nagaganap sa lansangan, sa kalsada, sa loob ng bus, sa loob ng jeep, sa terminal, sa mga mall, di ba? Akala mo kung sino ka, makaasta ka, di ba? Minsan gano'n, nagkakaaway-away, di ba? Minsan nagkakasuntukan, nagkakasakitan, nagkakasabunutan. Sino ka ba? Narinig nyo na ba yung mga salitang yun? Naranasan nyo na ba na ma-encounter yung mga salitang, sino ka ba? Kung bakit na hindi na siya nagpadala ng propeta, ayaw niya nang kausapin ang kanyang bayan. Nanahimik ang Diyos ng mahabang panahon at sabi nga ng kasaysayan, 400 taon bago ipinadala si John the Baptist. Mukhang mapangahas din ang dating ng mga taong nagtanong kay Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Pero ayon sa ating pagbasa, sinagot sila ni Juan Bautista at sinabi kung sino siya. Ano ba ang sagot ni Juan Bautista sa kanila? Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Alam naman natin na sa lumang tipan, ang huling propeta ay si Malakias. Pagkatapos ni propeta Malakias, wala nang ipinadalang propeta sa bayang Israel. Mahalaga ba ang propeta sa bayang Israel? Mahalaga po, sapagkat sa lumang tipan, kapag may gustong sasabihin ng Diyos sa kanyang bayan, di naman niya hinahawi ang langit, ang ulap at sumisilip sa ibaba at tinatawag sila, tao, tumingala kayo, minsan sabihin na kasi, siguro matatakot ka pag mayroong mukha o anyo o hugis o anumang bagay na lulutang, ba, lalabas doon sa kalawakan.
at biglang may tinig na may magsasabing, makinig kayo, may sasabihin ako. Hindi naman ganun ang Diyos eh. Ang ginagawa ng Diyos kapag may gustong sasabihin ng Diyos sa kanyang bayan, tumatawag siya ng propeta kasi ito ay kanyang tagapagsalita. Sasabihin ng propeta ang gustong sabihin ng Diyos. Spokesperson, tagapagsalita ng Diyos ang propeta. At kapag ang kanyang bayan naman ay may gustong iparating sa Diyos, propeta din ang magsasabi. Propeta din ang maghahatid sa Diyos ng gustong sabihin ng kanyang bayan. Yun yung pamamaraan. So nagiging tagapamagitan ng isang propeta sa Diyos at sa tao at sa Diyos. Ganun yun eh. Yun yung way ng pakikipag-usap ng tao sa Diyos at pakikipag-usap din ng Diyos sa tao. Gagamit siya ng propeta. Eh, kagaya ngayon sa ating kapanahon, hindi na ganun eh. Kasi kung gusto mong kausapin ng Diyos, punta ka lang sa isang silid, pumikit ka, manalangin ka sa Panginoon, pakinggan mo yung kanyang gustong sasabihin sa panahon ng iyong pananahimik, yun, nakikipag-usap na tayo sa Diyos. Sa lumang tipan, hindi ganun. Kaya pagkatapos ni Propeta Malakias, hindi na nagpadala ang Diyos ng propeta sa kanyang bayan. So, isang ibig sabihin nun, kung bakit na hindi na siya nagpadala ng propeta, ayaw niya nang kausapin ang kanyang bayan. Nanahimik ang Diyos ng mahabang panahon at sabi nga ng kasaysayan, 400 taon bago ipinadala si John the Baptist. Ang unang propeta sa bagong tipan, si Juan Bautista. So yung pagitan ni Malakias at saka ni John the Baptist, 400 years. Yung pagdating ni John the Baptist sa kanyang bayan ay panahon na upang kausapin uli ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya nga ang daladalang mensahe ni John the Baptist ay ang pagsisisi. Talikdan ng kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At patatawarin sila ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na ang tao ay muling magbalik sa Kanya. Kaya ano ang address ni Juan Bautista sa kanyang sarili? Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Yung pagtatanong sa Kanya ng mga tao, sino ka ba talaga? Kung hindi ikaw yung Kristo, kung hindi ikaw yung Mesiyas, kung hindi ikaw yung tagapagligtas, ay sino ka ba? Bakit ka nagbibinyag? O, di ba sabi sa akin, sino ka ba? Anong kapangyarihan ang daladala mo? Sino nagbigay sa iyo ng authority na gawin mo yan? Pero sinasabi ng Biblia na sinagot sila ni Juan, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ano? Kasi ang isa pa raw yatang salita ng mapapel, maepal. Dapat pala, papilan natin yung ating papel. Huwag na tayong umepal sa hindi natin papel. Ayun pala yun dapat. Mukhang hindi naman nainis si Juan Bautista sa mga isinugo ng mga pari at libita. O, diba? Sinasabi sa ating pagbasa na mukhang hindi naman daw nainis eh. Hindi naman daw galit si Juan Bautista. Hindi kagaya natin kapag may nagtatanong sa atin, sino ka ba? Diba? Minsan may inis ka, magagalit ka, maiirita ka. Pero si John the Baptist, sinasabi sa ating pagbasa, mukha naman daw na hindi nainis, hindi nairita, hindi nagalit si Juan Bautista. Mukhang hindi naman nainis si Juan Bautista sa mga isinugo ng mga pari at libita. Bakit? Kasi kilala niya at tanggap niya kung sino siya at kung ano ang papel niya. Siguro tayo din gano'n kapag mga naglilingkod tayo kay Lord. Bakit hindi nainis si Juan Bautista sa pagtatanong ng mga isinugo ng mga pari, ng mga saserdote? Kasi nga, kilala ni Juan Bautista ang kanyang sarili. Kilala rin niya kung ano ang kanyang papel na ginagampanan noong mga panahon na yun. Siguro tayo din, kung kilala natin ang ating sarili at alam natin yung ating papel, yung pagkatawag ng Diyos sa atin, kung saan tayo inilagay, siguro kahit maraming magduda, maraming mag-question, maraming magtanong, maraming mamintas, maraming manira, siguro hindi ka maiinis. Maraming manghusga, hindi ka magagalit, hindi ka maiinis. Bakit? Alam mo yung papel mo eh. Alam natin yung papel natin. Alam natin yung ating dapat na gampanan. Alam mo yung dapat mong gampanan, kaya kahit may magtanong, manira, manghusga, manghamak, mangbaliit, hindi ka na dapat mainis. Kasi alam mo yung dapat mong gampanan. Alam mo yung papel mo. Kaya nga, kung ikaw ay kontrabida, alam mo yung papel mo. Pero kung ikaw yung bida, dapat alam mo din yung papel mo. Kung ikaw ay supporting actress, supporting actor, dapat alam mo din yung papel mo. Hindi ka dapat mainis, hindi ka dapat mainggit, hindi ka dapat mairita, hindi ka dapat magalit. Diba? Bakit? Alam mo yung papel mo, gampanan natin yung ating papel. Kagaya sa atin, sa kapanahunan ngayon, 2025, dapat alam ko kung ano yung papel ko sa aking buhay paglilingkod. Alam ko yung dapat gampanan ko sa aking buhay paglilingkod. Para hindi daw magulo sa isang samahan, sa isang grupo, sa isang community, sa isang sambahayan, dapat wala daw pakialaman ng buhay, ng may buhay. Kaya nga sabi nung napanood ko sa Facebook kaya daw tayo binigyan ng Diyos ng isang buhay
para ito daw yung pagtuunan natin, itong ating nag-iisang buhay. Huwag na nating pakialaman ang buhay ng may buhay, ang buhay ng iba. Kasi ito lang ating buhay, sapat na para gugulin at asikasuhin natin ang ating sarili. Na minsan di na nga natin kayang asikasuhin pakialam pa tayo ng pakialam sa buhay ng may buhay. O, di ba? Ito nga ating sarili, hindi na natin maintindi, hindi natin maasikaso Pakikialaman pa natin ang buhay ng may buhay. Kaya nga binigyan tayo ng isang buhay para hindi tayo magulumihanan Para hindi tayo malito sa ating buhay na dapat asikasuhin, na dapat na intindihin, na dapat na pangalagaan. So lalo na tayo mga Kristiyano at mananampalataya, dapat huwag natin pakialaman ang buhay ng may buhay. Malibang hingiin yung ating consent, hingiin yung ating pagpapayo, hingiin yung ating pansin. Okay lang yun. Pero kung hindi naman tayo tinatanong, hindi naman tayo hinihinga ng suwestyon, ng consent, manahimik na lang tayo. Pakialaman na lang natin yung buhay natin. Gampanan na lang natin yung ating papel. Yun na lang yung ating papilan. Huwag na tayong pumapil sa iba. Kasi ang isa pa raw yatang salita ng mapapel, maepal. Ayan. Dapat pala, papilan natin yung ating papel. Huwag na tayong umepal sa hindi natin papel. Ayun pala yun dapat. Para di masaya at mapayapa, matiwasay ang ating buhay kasi wala tayong pinakialamang ibang tao. Amen. Sapagkat sa taong baya, sabi nga, kahit anong ganda pa ng paliwanag mo, hindi nila tatanggapin kasi nga ito na yung kanilang tingin Masama na yung kanilang tingin sa iyo Isang paalala sa ating lahat ang tanong na, sino ka ba? Iniuudyok tayo nito na suriin ang sarili kung sino ba tayo at kung ano ang papel o hangarin natin sa buhay. At malalaman lamang natin ang kasagutan kung meron tayong magandang ugnayan sa Diyos na siyang nagbigay ng kabuluhan sa atin gaya ni Juan Bautista. Kaya nga, kapag okay daw, alam mo yung ugnayan mo at relasyon mo sa Diyos, kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa iyong kapaligiran, kahit ano pang pagdududa at pag-aalinlangan, pangahamak, pangmamaliit nila, ano man ang sinasabi nila, hindi ka maaapektuhan katulad ni Juan Bautista sapagkat alam mo ang kasagutan sa mga tanong nila. Hindi nangangailangang maraming beses mong ipaliwanag sapagkat sa taong baya, sabi nga, kahit anong ganda pa ng paliwanag mo, hindi nila tatanggapin kasi nga ito na yung kanilang tingin Masama na yung kanilang tingin sa iyo Masama na yung iniisip nila sa iyo. Ganito ka na kasi. Kaya kahit ano pang paliwanag mo sa taong negative, sa taong ayaw sa iyo, hindi yan tatanggapin. Kagaya ni Juan Bautista. Hindi siya tinanggap ng karamihan, pero hindi siya nagpa-apekto. Siya'y nagpatuloy sa kanyang papel, sa kanyang misyon, sa kanyang paglilingkod. Dapat ganun din yung ating matutunan bilang mga anak ng Diyos ngayong taong 2025. Alam natin yung ating dapat papilan sapagkat alam natin ang kasagutan, alam din natin yung magandang ugnayan at relasyon natin sa Diyos, at dito tayo inilagay ng Diyos, kaya't gawin natin yung ating papel para maging makabuluhan tayo sa ating Diyos at sa ating kapwa. So pag nilayan natin ang mga salitang manatili tayo kay Kristo o manatili kayo kay Kristo. At bilang pagtatapos ngayon ay ang dapat natin palaging pagnilayan, ang dapat nating pagmuni-munihin ay yung ating pananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag tayo nanatili sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin yung papel na dapat nating gampanan bilang mananampalataya. Kay buti ng ating Diyos. Kay buti ng ating Diyos. Kay buti ng ating Diyos. Kaya ngayon, titignan natin sino nagsabi ng malakas na napakabuti ng Diyos. One, sing! Kay buti ng ating Diyos. Kay buti ng ating Diyos. One more time. Kay buti